Muling magpupulong ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama ang Office of the Ombudsman at DPWH ngayong araw. Para sa update, magbabalita live mula sa Taguig sa GC Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, tungkol saan ang pagpupulong sa ICI ngayon? Cheryl, sa ngayon ay hinihintay pa natin ang impormasyon kung ano nga ba ang magiging sentro ng diskusyon at pagpupulong ng Independent Commission for Infrastructure at Office of the Ombudsman, pero kinumpirma na dumating na mga opisyal nito dito sa Ombudsman ngayong araw. Kasama sa pagpupulong sina ICI Chairperson Andres Reyes Jr., ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Kitosaka at ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, pati si DPWH Undersecretary Arthur Biznar. Matatandaan kahapon ay iturn over na ng ICI ang 200 kahon ng mga dokumento nito sa Ombudsman. Kasunod yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Miyerkules na tapos na ang mandato o trabaho ng komisyon, pero titignan daw kung ano pa ang pwedeng magawa nito. Noong Pebrero, isinumite ng ICI ang mga accomplishment nito sa 125 araw na panunungkulan nito. Kasama dyan ang pag-freeze ng mahigit 6,000 bank accounts na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 25 billion pesos. Siyam na case referrals naman ang isinumite nito sa Ombudsman, kabilang ang mga kasong isinampa, katuwang ang DPWH kung saan inirekomenda ang iba't ibang kasong kriminal at administratibo laban sa 65 individual, kabilang ang mga mambabatas, kontratista at mga dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH at Commission on Audit o COA. Nagsagawa rin ang komisyon ng 16 na site inspections sa iba't ibang rehiyon bilang bahagi ng kanilang investigasyon kung saan natagpuan ang ilang substandard at umano'y ghost flood control projects. Ang lahat ng yan ay naisakatuparan daw ng ICI sa kabila ng kakulangan nito na sa tao kung saan halos magkasunod na nagbitiw sa pwesto sina Commissioner Rosana Fajardo at dating DPWH Secretary Rogelio Singson, kaya't si Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitirang miyembro ng komisyon dahil upang hindi umano ito makapagsagawa ng pagdinig dahil nga sa kakulangan ng quorum. Cheryl, kabukod sa kapalaran ng ICI, marami pang tanong ang publiko. Kasama na dyan kung naisakatuparan nga ba ng ICI ang mandato nito na imbestigahan at silipin ang lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan na nasa 100,000 rin ang bilang. Pero mamaya umaasa tayong masasagot yan sa nakatakdang press conference ni Ombudsman Boying Remulla dito sa Ombudsman pasado 1:00 ng hapon. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.